Isang mapagpalang araw mga kapatid. Minsan pa tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos bilang bahagi pa rin ng ating midweek service tuwing Miyerkules. Kaya tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon dahil hindi po napuputol kahit di tayo nagkakatipon-tipon. Tayo naman ay nagpapatuloy sa pagkaing espiritual. Sabi nga po na hindi lang naman sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Samahan niyo muna ako sa panalangin bago tayo magbulay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong kabutihan sa lahat ng panahon sa buhay ng bawat isa sa amin. Sinasamba ka namin, Panginoon, kahit na hindi kami nagkakasama, kahit na kami na sa kanya-kanya mga tahanan. Patuloy ang aming pagsamba, patuloy ang aming pagpupuri, pagdakila sa inyong kabutihan sa lahat ng oras, Panginoon. Sa gabing ito, minsan pa kami po ay mag-aral ng inyong mga salita. Pangunahan ninyo kami upang aming maunawaan ng malinaw ang iyong salita na siyang aming pag-aralan sa gabing ito, Panginoon. Lord, habang kami po ay nakikinig at nanonood, may mga iniindang sakit at karamdaman ang iba, kung sino man siya, Panginoon, inyo po siyang hipuin at pagalingin upang siya ay gumaling, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo sapagkat alam namin na kung saan may 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa aming kalagitnaan. Kahit kami ngayon ay nasa aming mga kanya-kanya mga tahanan, Lord, alam namin na patuloy kang kasama ng bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat sa iyo. Pinupuri ka namin at sinasamba. In Jesus' name, ito pong aming sama-samang panalangin. Amen. Amen. Okay, nung pong nakaraang mga linggo na talagang lockdown tayong lahat, okay? Ito medyo maluwag-luwag na kaunti. Pero nung kasagsagan na hindi pwede, sabi ng mayor natin na magtanim ng mga gulay sa likod, sa bakuran o kung saan man, para na, pag namunga o nagbunga yung ating mga tanim, kahit papano ay nakakatuwang ng kaunti sa pagkakailangan, mga okra, mga sitaw, o kung ano mang mga pwedeng itanim sa mga bakuran. Kaya mas mainam talaga din yung may tanim tayo. Isang magandang pananaw sa buhay na pag may tanim, may aanihin. Sabi nga po, parang kung may sinusuksok, may nadudukot. Parang ganun yung kasabihan. Alam niyo ba ang turo ng Panginoon na sa atin? Dito po sa aklat ng Galatia, sa chapter 6, verse 7 hanggang 9. Ito po ang ating pagbulayan. Sabi po dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanin ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Verse 9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang natutunan po natin dito, yun nga pong ating mga nakaraang mga pag-aaral tungkol po sa itong mga huling araw na ito, na saan tayo pupunta pagdating ng panahon kung tayo po ay malilipat na sa ating pangalawang buhay. Dito po ang ipinakita sa atin ng Diyos na kailangan nating magtanim. At nilinaw po dito sa verse 8 na ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa sarili ay aani ng buhay na walang hanggan. Yung pagkaroon natin ng buhay na walang hanggan, dito pa lang sa lupa, ay kailangan talagang nagtatanim-tanim po tayo. Parang simple lang po siya. Maiintindihan po natin na kung tayo talaga ay may itinatanim, meron tayong aanihin. At ang sabi nga po, sa pagtatanim kasi hindi po madali eh. Nakakapagod magtanim. Kami dito,
may mga sa likod ng bahay, may mga tanim-tanim po kami. Kaya lang, ang problema ko, pag nakahawak ako ng lupa, nangangati po yung kamay ko. Kaya minsan parang sumusuko ka kasi mahirap, hindi po madaling magtanim. Pero sabi nga, nakakatuwa na kahit may mga kaakibat na sakripisyo, pero pag nakita mo na yung tanim mo na medyo lumalago na, lumalaki, nakakatuwa po, ah, nakakatuwa na magpatuloy pa sa pagtatanim. Sa buhay espiritual, alam nyo, kailangan nating patuloy na diligan yung mga tanim natin. Kasi, siyempre, yun, yung mga halaman, dilig ka sa umaga, dilig ka sa hapon para talaga siya mabuhay. Pagdating sa spiritual, kung hindi natin didiligan yung ating spiritual na buhay, malalanta po siya. Kaya nga po, ito pong ating pagbubulayan ay tungkol po sa pagtatanim. At ang sabi po dito sa verse 7, na huwag nating dinlangin ang ating mga sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung may panahon tayo sa buhay spiritual, may panahon tayo sa Panginoon, ang Diyos, may panahon din siya sa atin. Pero kung wala tayong panahon sa Kanya, halimbawa, katulad sa panahon natin ngayon na nakakatakot nga po yung panahon, wala naman tayong ibang pwedeng kapitan na hindi talaga babagsak, kundi ang Diyos. Kung umaasa lang tayo lagi sa tulong ng gobyerno, bigay ng gobyerno, ilan-ilan lang po yon. Pero kung ang Diyos tayo tatawag, sa Diyos tayo manghingi, wala naman pong imposible sa Kanya. Lahat, magugulat ka kasi walang bagay na hindi niya kayang gawin. Kaya kung sa Diyos tayo umasa, parang magtanim tayo ng pagtitiwala natin sa Diyos, magtanim tayo ng pag-asa natin sa Diyos, may aanihin po tayo pagdating ng araw na kailangan po natin na mag-harvest po. Yung talinghaga po tungkol sa manghahasik, dito po sa Matthew chapter 13, alam nyo, ito po isang sitwasyon na napakahirap po sa kalagayan ng nagtatanim kasi sabi ko nga, mainit, sakit sa likod, tapos bungkalin mo yung lupa. Tapos minsan yung itinatanim mo, hindi po siya talagang nabubuhay ng malagong-malago. Tinuro din po yan ng Panginoon tungkol dun sa talinghaga sa manghahasik sa chapter 13 verse 1 hanggang verse 8. Ang sabi po dito, noong ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang manghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lamang ang lupa, doon sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa, mababaw ang ugat. Verse 7, may mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matinik at sinakal ng mga ito ang binhing tumubo doon. Ngunit ang binhing nahasik sa matabang lupa ay namumunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Sabi po diyan, makinig, verse 9, makinig ang may pandinig. Dito po yung talinghaga sa paghahasik. Alam niyo, sabi nga po natin, napakahirap pong magtanim. Dito po, mayroong mga bagay na apat na halaman po ito na ay isang binhi pero iba-ibang pagkahasik sa kanila. Yung ang isa nahulog lang sa daan. Sabi po ito, nalaglag lang sa daan. Pagkahalaglag, dumating ang ibon, tinuka ang mga iyon. Tapos yung isa naman, may binhi namang nalaglag sa bambatong lupa. Dahil sa manipis lamang ang lupa, roon sumibol agad ang binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa, mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ang mga ito.
ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namumunga ng tig-100, tig-6 na po at may tig-30 po. Yung bong paano po natin mapabunga, mapapalago yung ating itinatanim, inihahasik. Kailangan maghasik. At ang problema po sa paghasik, kasi nilinaw po ng Panginoon po ito yung talinghagang ito sa chapter 13 verse 1 hanggang 9. Pagdating po sa verse 18, nilinaw po niya kung anong ibig sabihin po nito. Basahin po natin yung verse 18. Sabi po niya, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Sa verse 19, kapag ang isang tao ay nakikinig sa mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumating ang masama at agad na inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napapakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tinanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lang ito nananatili at pagdating ng kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa ng maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang ang kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang taong dumirinig at umunawang mabuti sa mensahe, kaya ito'y namunga ng sagana, may tig-100, may tig-6 na po at may tig-30 po. Napakalinaw po dito. Sabi ko po sa inyo, yung ano man ang itinatanim po natin, yun ang ating aanihin. Ngayon dun sa itinatanim natin, minsan wala naman tayong naaani dahil po sabi nga po, yung talinghaga na ito tungkol sa paghasik o manghahasik ay minsan nahulog lang sa daan, minsan doon na natatanim sa manipis na lupa o minsan doon naman sa may matinik. At ito po, iniisa-isa ng Panginoon kung ano po mga kahulugan po nito. Pero kung ang ating binhi na itatanim ay talagang sa matabang lupa, ito po ang sabi po dito sa verse 23, ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito'y namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-6 na po at may tig-30 po. Yung buhay spiritual po natin bilang mga mananampalataya, isa po siyang, ang salita ng Diyos, isa po siyang binhi na natatanim sa puso natin na kailangan nating palaguin. Ang problema po, ang salitang ito, may mga kung hindi po siya natatanim sa tamang matabang lupa, hindi talaga siya pwedeng lumago. Kaya ang turo nga po sa atin ni Apostol Pablo dun sa Galacia kanina na hindi naman natin pwedeng dayain ang Diyos, hindi natin pwedeng tuyain ang Diyos kung ano yung tinatanim natin, yun din yung ating aanihin. Kaya hindi po kaila sa atin na minsan marami pong mga mananampalataya na hindi pa nakakapag-harvest. Kasi ang nalalanta yung binhi na natatanim sa kanilang puso. Importanteng magtiyaga tayo sa ating bilang mga magsasaka, kaya turo ni Santiago sa atin bilang mga lingkod ng Diyos sa Santiago chapter 5 sa verse 7, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyagaan niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inabangan ang pagdating ng tag-ulan. Verse 8, dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang iyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Hindi pwedeng pag nagtanim po tayo ay hindi natin pagtiyagaan. Kung gaano tayo katyaga sa mga halaman lang na talagang nakita ko si Alvin dito sa gilid ng tinitira niya, talagang maraming malalago na yung mga halaman niya kasi pinagtsatsagaan. Ano talaga siya, nagpakahirap bago umalis, dating talagang dinidilig.
Nakakatuwa na may maaani, pero ang pagdating po sa spiritual, kumusta po? Yun po yung tanong natin. Yung pagtatanim natin sa halaman at ang pagpapalago natin sa ating buhay spiritual, dapat halos parehas. Kaya, ang turo po sa atin ni Pablo, na tingnan natin yung magsasaka. Nagtiyaga talaga siya hanggang yung iningatan niya, binabantayan niya yung kanyang tanim. Sabi nga po sa verse 7, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inabangan ang pagdating ng tag-ulan. Talagang itong pangyayari sa atin sa mundo, talagang kumbaga napahinga tayo paglinggo. Kasi wala na tayong fellowship sa pahinga muna. Hanggang May 15 pa po tayo. Pero dapat hindi tayo nagpapahinga. Kumbaga, lagi nating diligin sa panalangin ang ating itinanim spiritual. Lagi tayong magtiyaga sa pagbulay ng salita ng Diyos para ito'y magbunga at lumago at talagang mabigyan tayo ng bunga. Sapagkat sabi nga po, kung ano mang tanim natin, yun ang ating aanihin. Importanteng maiintindihan po natin. Tayong mga mananampalataya, ayon sa salita ng Diyos, bilang mga mananampalataya, may turo po ang Diyos na ang tawag nga po niya sa bayang Israel ay ubasan. Sabi po, ang gusto po ng Diyos sa kanyang mga ubas, at walang iba po ito, kundi ang bayang Israel ay matamis na bunga. Dapat po, kumbaga, masarap na ubas ang kanyang harbisin. Sa chapter 5 ng Isaias, sabi po niya, sabi po sa talatang, mayroong ubasan ang aking sinta sa libis ng bundok na lupay mataba. Kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisa ng bato, mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim. Dito. Sa gitna, nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya ng kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Juda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pabayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito. At pati ang mga ulap ay utusan kong huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. Sabi po, at ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ng makatarungan, ngunit sa halip naging mamamatay tao. Inaasahan niyang pairalin ito ang katwiran, ngunit panay pang-api ang kanilang ginawa. Dito po, talinghaga po din ito tungkol po sa ubasan. Ang Diyos, sabi niya, mayroon siyang ubasan na itinanim. Talagang inano niya, kumbaga, sabi niya dito, humukay siya sa lupa at inalisan ng mga bato. Talagang pinagtsatsagaan niya para ang gusto niya makita na ang kanyang ubasan, itong mga ubas na ito ay magbunga ng masasarap na bunga. Pero ang sabi nga po, ano ba nangyari? Bakit ng kanyang napitas ay maasim ang lasa? Yun po yung problema ng minsan, yung mga mananampalataya naniniwala sa Diyos, maaasim po bunga, maaasim po ang lasa. At naalala ko po yung Deuteronomy, sabi po ng Diyos kay Moises sa aklat ng Deuteronomy, sa chapter 29 ng Deuteronomy, verse
18. Sabi po, mag-ingat nga kayo baka sa inyo may isang lalaki o babae sa sambayan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon. Baka sa inyo ay may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakakalason ang bunga. Sabi po, baka kung marinig niya ang mga tuntunin ng kasunduang ito, ay sasabihin niya sa kanyang sarili, hindi siya mapahamak kahit sundin ang sariling kagustuhan. Ito ang magdadala ng kapahamakan ng lahat, mabuti man o masama. Sabi sa verse 20, hindi patatawarin ni Yahweh ang ganitong tao, sa halip magagalit siya sa taong iyon. Mangyari sa kanya ang lahat na sumpang nakasulat sa aklat ng kautosang ito, hanggang sa lubusin siyang mapuksa ni Yahweh. Sabi po, yung ubasan, kaya nga sa John 15, sabi nga ng Lord, tayo yung tunay na sanga ng ubas. Kasi si Lord yung tunay na puno ng ubas at tayo yung mga sanga. Sabi po dito, itong Israel pala, kumakatawan po ito sa ubasan ng Diyos, pero ang problema, hindi po nakitaan po ng matamis na bunga. Kaya naging mapakla ang bunga nila. Kaya naghirang ang Diyos ng yung anak niya, sinugo niya, at nung dumating ang Panginoon dito sa lupa, isa sa sinasabi niya, siya yung tunay na puno ng ubas. Sa chapter 15 verse 1. At ang aking ama ang tagapag-alaga, sabi po. Sa verse 2, inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Sabi po, nakakatuwa po tayo mga Christian, nakakunik po tayo doon sa puno ng ubas na walang iba kundi ang Panginoon. Tayo yung mga sanga at ang sabi po niya, nilinis niya tayo yung mga sanga para lalo pang dumami ang bunga. Kaya pala may saway ang Diyos. Kaya may turo ang Diyos, may pagsasawata ang Diyos sa kanyang bayan para magkaroon pa ng maraming bunga. Tayo bilang mga Christian, minsan hindi tayo nakikinig sa mga saway, sa mga nagtuturo sa atin. Pakinggan natin para lalo tayong magbunga ng marami, magbunga ng sagana. Kasi aanihin din po natin yan pagdating ng panahon. Pwedeng hindi natin aanihin kasi kung ano man tinatanim natin, yun ang aanihin natin. Sa verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Ito yung verse 4, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nanatili o manatili sa akin. Sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon at inihagis sa apoy at nasusunog. Kung manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yon para sa inyo. Verse 8, mapaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Gusto ng Diyos na ang kanyang mga lingkod nagbubunga. At kaya bilang mga anak ng Diyos, mayroon tayong tanim na inaalagaan at yung buhay spiritual po natin. Importante maintindihan natin at kung gusto natin magbunga, yung ating paglilingkod sa Panginoon, manatili tayo sa Panginoon. Kaya nga, kahit medyo humaba na itong quarantine, kahit ba medyo parang nag-extend pa yung lockdown natin, hindi natin pwedeng pababayaan yung ating pagbulay. Kahit maiksing panahon lang na tayo nakakapagbulay sa kanyang mga salita. At patuloy na manalangin, kahit nasa mga kanya-kanya tayong mga tahanan, tuwing alas 9 ng gabi-gabi kami po'y nananalangin. Hindi pwedeng hindi po mananalangin ng sama-sama. Kahit yung mga anak ko may contact po kami na ganong oras, talagang dapat nagpipray ng sama-sama. Para yung ating hindi tayo matutuyo. Ang pananalangin po ay isa pong dilig ng ating mga tanim spiritual.
na pag tayo po ay ginagawa po natin yun araw-araw, magbunga yung ating itinanim at isang araw, ha-harvest po tayo. Hindi pwedeng hindi mag-harvest kung mayroon tayong itinatanim. Kung nagpapabaya po tayo, anong ha-harvestin natin? Kung hindi tayo mananatili na magtiyaga sa presensya ng Panginoon. Kahit sa bahay lang tayo. Salamat tayo sa Diyos ngayon. Napakarami po nating pwedeng marinig na mga mensahe. Napakarami pong nagla-live sa Facebook. Napakarami po na pwede nating matutunan mga aral na yon. Kaya mga kapatid, kumusta na ang ating itinanim o ating mga tanim? Dinidilig ba natin ang mga ito? Patuloy, kung dinidilig natin, patuloy nating diligan. Araw, gabi, o umaga at hapon, dapat patuloy nating diligin sa panalangin, pagbulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Ito yung pagkakataon na habang naka-lockdown po tayo, sharing sa mga tahanan, patuloy na magsama-sama sa panalangin sapagkat pagdating ng panahon, aanihin din natin ito. Minsan, excited na po akong magkita-kita tayo sa pagka natapos itong lockdown. Kumbaga, makikita mo dito kung sino yung nagpapatuloy kasi yung bang excited eh. Yung unang linggo siguro na pwede nang magtipon-tipon tayo, nakakatuwa po yon. Kasi alam natin na yung bunga natin sa ating paglilingkod patuloy nating dinidilig. Kaya huwag tayong manghimagod, huwag tayong manghinawa, huwag tayong tamad sa pag-aaral at pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya dito lang po ako magtatapos mga kapatid. Sabi nga po, gusto ko lang paalala sa bawat isa na hindi natin kayang linlangin ang Diyos. Ano man ang itinatanim natin, yun ang ating aanihin. Samahan niyo ako sa maiksing panalangin. Aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat tinuruan niyo kami sa mga usapang pang-spiritual, Lord. Tunay nga po, naniniwala po kami na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Patuloy naming panalangin, Ama, ang inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Patuloy naming panalangin na patuloy niyo kaming samahan sa lahat ng panahon habang kami ay naka-lockdown, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na ang aming panalangin na patuloy mong i-provide ang aming mga pangangailangan, spiritual, material, financial, Panginoon. Lord, sa pamamagitan namin ay magiging daluyan kami ng pagpapala upang maging pagpapala kami sa iba. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan mo ang bawat isa na patuloy na magpupursigi sa pananalangin. Huwag maghinawa, himagod sa panalangin. Sapagkat kung kami nananalangin, Panginoon, ay dinidilig namin ang mga tanim namin pang-espiritual. Kaya aming Diyos, sa mga sandaling ito, aming patuloy na panalangin ang mga kapatid na nasa kanya-kanya mga tahanan. Dinadalangin namin, Lord, na patuloy mong ingatan ang bawat isa. Ilayo sa coronavirus, Lord, bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Panalangin namin na ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng kapayapaan sa aming mga puso. Panalangin namin, Panginoon, na nawa, Lord, patuloy kaming maging masigasig kahit na hindi kami nagkakasakasama tuwing araw ng linggo. Aming panalangin maging ang aming bayan, ang mga namumuno sa aming bayan, ang aming presidente, patuloy naming panalangin, Lord, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, karunungan kung paano niya gawin pamahalaan ng aming bayan. Kasama kami sa pananalangin ng inyong mga anak na patuloy na nananalangin, Panginoon, sa aming bayan. Amin ding pinapanalangin ang mga nasa frontliner, Lord. Ikaw ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon, sapagkat alam namin na nakakatakot ang kanilang sitwasyon. Pwede silang mahawa. Kaya aming panalangin na ilayo niyo sila, Panginoon, sa pagkahawa ng aming mga frontliner. Lord, mula presidente hanggang barangay captain, ay aming pinapanalangin na ikaw ang kumilos sa bawat isa. Panginoon, nawa, Panginoon, ang kanilang
tulong sa taong bayan ay makarating ng maayos, aming Diyos. Hallelujah. At ang mga pastor na patuloy na gumaganap ng mga tungkulin kahit sa live sa Facebook, Panginoon, hallelujah, siyang panibagong hamon sa buhay ng bawat isa sa amin na kung paano namin isagawa ito, Lord. Kaya samahan ninyo kami, tulungan ninyo kami, mga simpleng mensaheng malinaw na maririnig sa mga nakapakinig po dito, Lord. Tago nyo kaming lahat sa inyong likuran, kami mga nangangaral sa Facebook, sa live sa Facebook, Panginoon. Aming panalangin na nawa makarating sa bawat pandinig ang mga mensaheng gusto namin ipaabot. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat lagi niyong dinidinig ang aming mga dalangin. Kaya ang papuri namin sa iyo lamang, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, aming patuloy na panalangin na tapusin na po ninyo ang COVID-19 na ito. Tama na po ang iyong galit sa mundo, Panginoon. Marami na nga po ang namamatay. Marami na pong nahahawa. Kaya aming Diyos, maging ang mga mamamayan, nawa Panginoon ay matutong sumunod sa aming mga leader ng aming bayan upang matapos na po itong salot na ito, Ama. Patawarin na po ninyo ang mga tao, Panginoon, na patuloy na lumalabag sa inyong kalooban. Lord, kami mga anak mo na siyang patuloy na nanalangin, ikaw may sabi na kami yung asin sa sanlibutan, kami yung ilaw sa sanlibutan. Katulungan mo kami, bawat isa sa amin, Panginoon, ang aming mga kapasturan, ang aming mga kapatiran, Lord. Nawa, Panginoon, ipatuloy na maging masigasig upang ang inyong salita ay makarating sa inyong mga anak. Patuloy ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy ang aming pagsamba. Hallelujah, maraming salamat. Minsan pa, O Diyos, sinamahan ninyo kami sa aming live ngayon. Kaya pinupuri ka namin at nawa, Panginoon, patuloy kang kumilos sa mga may karamdaman sa kanilang mga tahanan. Pinupuri ka namin, Ama. Pagalingin po ninyo sila. Hawakan po ninyo sila yung mapagpalang kamay. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, Lord. Amen. Amen. Away, 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 away from the noise, alone with you. Way away, yeah, to hear your voice and meet with you. It's been a while, but hear my heart cry again. To worship you I live, to worship you I live to worship you. When you have no words left, just say, oh, 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 oh.
Jesus. Just the voices sing.